Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship mo, ang feelings mo, ang angel number, ang feelings ng person mo, at sa uli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Ito yung card mo para sa relationship, Divine Source. Ang ibig sabihin nito ay magtiwala sa plano ni God para sa iyo. At pag dumating yung pagkakataon ay piliin yung tamang aksyon. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong Divine Source para sa relationship mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Pentacles, Eight of Wands at the Hierophant. Kung nagkakaroon ka man ng problema sa financial ay masusolusyonan mo ito. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Merong biglaan na pagkakataon na darating na magbibigay solusyon sa problem mo. Positive itong mga cards mo lalo na sa kapayapaan at saka balanse. Sa karir, ang ilan sa inyo nagkaroon ng kalungkutan kasi nawalan ka ng trabaho or hindi nagiging maganda yung takbo ng negosyo mo. Pero merong biglaang pagbabago mangyayari sa karir mo kasi may posibilidad na may mag-offer sa'yo ng trabaho, kontrata, very soon. At saka kung meron mang problema sa career o kaya sa negosyo, merong person na tutulong sa iyo para mabigyan ka ng idea. Ang ilang single naman, dahil nga sa nagkakaroon ka ng problema sa financial, hindi ka makapagbigay ng atensyon sa love life mo. Pero kahit ganito ang problema ng ilan sa inyo, meron kang person na gustong-gusto. Magkakaroon kayo ng relasyon ng potential person na nagugustuhan mo kasi ipapakita mo yung katapatan mo at saka yung seryoso ka sa relasyon na gusto mong mabuo nyo. Ang ilan naman na nasa relationship ay makikipaghiwalay ka sa person mo kasi nga hindi niya mapunan yung pangangailangan sa relasyon or sa pamilya. Pero pinapaalam ng mga cards na yung problema sa financial ay hindi naman pang matagalan na problema. Ang ilan sa inyo malalagpasan yung problema na ito at mas lalong magiging happy at saka loyal yung person mo sa iyo dahil sa ipinakita mong hindi lang pang material yung relasyon nyo, kundi tunay na love. Ito naman yung card mo para sa feelings mo, companionship. Ang ibig sabihin nito ay yung pagpapakita ng suporta at presensya, yun yung nagpapakumpleto sa iyo. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na lahat ginagawa mo, lalo na kung ano yung nararapat para sa sitwasyon or relationship. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, may mga pagbabagong mangyayari sa relasyon. Na ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo ay magpapakasal. Susunod kayo sa kung ano yung tradisyon na nakalakihan. Ito yung cards mo para sa feelings mo. Three of Pentacles, Ten of Pentacles, at Page of Pentacles.
Sa mga cards na ito, merong swerte na darating sa buhay mo pero ikaw mismo yung may gawa. Ito yung resulta ng mga pinaghirapan mo. Nagiging happy ka sa situation kasi nagpapatuloy yung swerte or pagkakataon na dumarating sa buhay mo. Maybe ang ilan sa inyo ay nagsisimula ka pa lang or natatamo mo na yung pangmatagalan na tagumpay. Very positive itong mga cards mo para sa magandang takbo ng buhay mo. Ang ilan sa inyo sa financial, dahil sa sobrang kasipagan mo, bumabalik yung magandang resulta patungkol sa money. Sa financial ay sobrang happy ka ang ilan sa inyo kasi na-achieve mo yung mga goals mo. At saka magpapatuloy yung magandang takbo ng financial mo. Marami pang oportunidad na darating. Para naman sa ilang single, napapansin ka na rin ng person na nagugustuhan mo. Ito yung bagong simula or new love na darating sa buhay mo. At syempre, ang gusto nung person ay yung pang long term na relasyon. At saka maganda itong tatlong cards na ito para sa mga single. Positive ito at saka yung new love ang ipinapakita. At para sa mga nasa relationship, tatlong cards na ito ang nagsasabi na nalalagpasan nyo ng person mo yung mga challenges sa relasyon. At ang ilan na nasa relationship ay mas lalong nagiging secure, matibay, at saka pang long term ang relasyon nyo ng person mo. Ito yung angel number para sa relasyon. 222. Good omen for relationship, seek balance and peace. Connected nga siya. Yun na lang yung kailangan nyong i-maintain, yung balanse at kapayapaan. Ito naman yung para sa feelings mo. 1244, reminding you for your independence and strength. You have dreams and goals in life and a higher purpose. It is time to connect with this and stay true to who you are. Ang next na alamin naman natin ay yung angel number ng person mo. 1212. Trust that this sign means that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey. Ang galing lang ng angel number mo kasi karamihan 2. Kahit yung 4, di ba? 2 din yan kapag divided na. At saka ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship. Ang ilan sa inyo, ang person mo, hindi naman siya basta-basta pumapasok sa relasyon Naging sigurado siya sa mga decisions niya nung ikaw na, yung makilala niya. Ang ibig sabihin nito, yung mga lumang paniniwala ng person mo ay kakalimutan na or i-release. At ito yung magbibigay ng kapayapaan sa isip at puso niya. At saka ihabol ka lang, single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo meron kang pinagsasabay. Pwedeng trabaho mo, family, o kaya trabaho, pag-aaral. Kahit na pinapakita na medyo nahihirapan ka sa sitwasyon, na ma-manage mo ng tama kasi meron kang disiplina. At saka ipinapakita rin sa mga cards na ang ilan sa inyo, wala kang bisyo. At ang iba naman, meron kang bisyo pero meron tong limitasyon. At saka ang ilan sa inyo mukhang meron naman talagang kaya sa buhay or maybe yung person mo. Alamin naman natin kung ano ang cards ng person mo para sa feelings niya.
Ay siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Queen of Cups, the Hangman, the Fool. Base sa mga cards na ito, kailangan ng person mo na maging supportive at saka caring sa kapwa. Hindi pwedeng kinikimkim mo lang kung ano yung nararamdaman mo, lalo na kung dito sa mga cards mo pinapakita na marami kang sinasakripisyo. At saka tumutulong din ang person mo sa kapwa mo. Kaya lang, feeling niya unfair kasi siya pa yung nasisisi. At saka may pagkakataon na darating sa person mo. Hindi siya sigurado kung ano yung magiging outcome, pero igagrab niya pa rin yung oportunidad. Sa health naman, ang ilan sa inyo, may person na nangangailangan ng suporta mo. Pwedeng yung madalaw mo man lang siya or financial. Ang ilan naman sa health, kailangan ng pagkontrol. Yung bang isakripisyo mo yung mga bagay na gusto mong kainin o kaya inumin. At para sa ilan, ingat sa aksidente, sa kalsada at saka sa apoy. Sa mga single, merong potential person na para sa iyo. Pero kailangan mong i-let go yung mga negatibo at saka kailangan din ng sakripisyo. Lalo na kung ang ilan sa inyo ang minamanifest mo ay bagong relasyon, magkakatotoo ito. Sa mga nasa relationship, para maging maganda yung outcome ng relasyon nyo, kailangan mong maging open at totoo sa kung ano yung feelings mo. At saka kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa relasyon, hindi naman kailangan na agaran na solution. Kailangan nyo muna magpalamig. Bigyan ng pagkakataon yung person kahit alam mo sa sarili mo na hindi niya deserve. Alamin naman natin ang additional cards. Ayan. Itong Four of Wands, ang ibig sabihin ay huwag kang mawala ng pag-asa at saka manatiling motivated. Kasi makakamit mo yung tagumpay. At saka kailangan mong paalalahanan yung sarili mo na yung bawat oras ay importante. Lalo na pagpatungkol sa pamilya. Itong The Emperor naman ay naniniwala ka sa sarili mo na mas marami ka pang ma-achieve sa future. Kasi maganda yung ipinapakita mo sa trabaho mo o kaya sa business. Naniniwala ka na kaya mo. At binibigyan ka ng warning na mga cards na sa present at future, may mga tao pa rin na makikilala ka na hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi maaasahan. Huwag pahila sa negatibo, gumawa na mabuti para sa magandang image.